Kung gusto nyo ng basketball shoes, New Kyrie Antawan. Mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Matapos umalis ang alamat ng franchise na si Klay Thompson, maaaring makakuha ang Golden State Warriors ng ilang dekalidad na players. Ngunit makatarungan na itanong kung sapat na ba ang kasalukuyang roster ng Warriors upang makipagkompetensya para sa isang playoff spot sa dami ng talento na Western Conference, lalo na para sa Larry O'Brien Trophy. Hindi na sorpresa na ang Dubs ay naghahanap na pataasin ang talento ng kanilang team. Pinag-iisa ang mga piraso na mayroon na sila para sa isa pang star na ang pangunahing target ng trade ay ang forward ng Utah Jazz na si Lauri Markkanen. Gayunpaman, ayon sa Clutch Points NBA insider na si Brett Siegel, papayag lamang ang Jazz na pakawalan si Markkanen kung makakakuha sila ng Brandon Podziemski mula sa Warriors kasama ang isa pang young player, marahil si Moses Moody, at maraming draft capital sa kabila ng kawalang katiyakan sa kanyang sitwasyon sa Golden State. Nananatiling matibay ang pag-iisip ni Podziemski at sa katunayan, natutuwa pa siya na madalas na lumalabas ang kanyang pangalan sa mga usap-usapan ng trade. Masaya talaga para sa akin. Gustong-gusto ko ito, sabi ni Podziemski sa The Dinner Table Podcast noong July 25, ayon kay Will Simons ng NBC Sports Bay Area. Nakakatuwang makita ang iba't ibang bagay araw-araw, mga komento ng tao at kung dapat ba akong matrade o hindi. Ngunit sa pagtatapos ng araw, nakatuon lamang si Brandon Podziemski sa mga bagay na kaya niyang kontrolin at iniiwan ang desisyon kung ititrade siya ng Warriors sa mga nasa kapangyarihan. Para sa akin, mula sa perspektibo ng basketball, bukod sa social media, sinusubukan kong isantabi iyon at magtrabaho sa kung ano ang kaya kong kontrolin ngayon. Dagdag ni Podziemski. Maglalaro ba si Brandon Podziemski ng kanyang pangalawang season kasama ang Warriors? Si Brandon Podziemski ay ang ika-19 pick sa 2023 NBA Draft at isang steal para sa Warriors mula sa simula. Siya ay mabilis magdesisyon sa basketball na nagpapadali sa kanya sa opensa ng Dubs. Bukod dito, kaya rin niyang mag-space sa floor, humawak ng bola at tumulong sa rebound. Sa kanyang rookie campaign, nag-average siya ng 9.2 points, 5.8 rebounds at 3.7 assists na may shooting splits na 45-39, 63. At siya ay 21-year-old lamang sa panahon ng pagsulat nito. Mayroon pa ring kawalang katiyakan kung maglalaro ba si Podziemski ng kanyang pangalawang season sa NBA kasama ang Warriors. Ngunit sinusubukan niyang gawing positibo ang kawalang katiyakang ito kahit saan man siya maglaro, sa Dubs o sa Jazz. Walang gustong aminin ito pero nakikita ng lahat ang maganda at masama, dagdag ni Podziemski. Para sa akin, ang mapabilang ay maaaring gamitin bilang motibasyon. Malinaw, ang pangalan ko ay napapasama sa trade para kay Markkanen. Kaya kung hindi matutuloy ang trade at nandito pa rin ako, magkaroon ng magandang pangalawang taon at maging buti na lang hindi nila ako na trade ay magiging cool para sa akin. Ngayon, makakakuha na ng saya si Podziemski sa katotohanang hindi pa handang itrade siya ng Warriors para kay Lauri Markkanen ayon sa mga ulat. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay patunayan na tama ang pananampalataya ng franchise sa kanya. Sa ibang balita naman mga kaibigan, pinangko ni Steve Kerr si Joel Embiid para sa tagumpay ng Team USA laban sa South Sudan na may score na 103-86 noong Miyerkules, na nag-iwan kay Stephen Curry at LeBron James bilang tanging mga player na nagsimula sa bawat laro sa landas ng mga American tungo sa gintong medalya sa Olimpiko. Hindi nakakagulat na sina Curry at James ay may matibay na lugar sa simula ng laro. Sila ay mga buhay na alamat na nasa tuktok pa rin ng individual na hierarkiya ng NBA sa kabila ng pagiging mga veterano ng Team USA. Malamang na sumama si Kevin Durant sa kanyang mga dating kaaway na naging kakampi bilang full-time starter para sa mga American kung siya ay ganap na malusog bago ang Paris.
Nagampanan ni na James at Durant ang kanilang mga inaasahan sa Olimpiko na nag-iwan ng kanilang natatanging marka sa dalawang nakakumbinsing panalo upang simulan ang aksyon sa Group C. Sa kabilang banda, si Curry ay halos hindi nakikita para sa mga American hanggang ngayon, isang pagpapatuloy ng mga paghihirap na naranasan niya sa buong 5 laro bago ang France. Matapos muling magpumilit laban sa South Sudan, ipinahayag ng superstar ng Golden State Warriors ang kanyang optimismo na malalagpasan niya ang kanyang maliit na slump. Sa paraan ng aming paglalaro, sa paggawa ng magagandang hiwa, pagset ng magagandang screen, paggalaw ng bola, darating ang mga shot sa iyo, maaaring bumukas ang mga floodgates anumang oras, sabi ni Curry, ayon kay Lindsey Schnell ng USA Today. Ayaw mong mawala ng loob. Gusto mo lang i-shoot ang mga shot na sa tingin mo ay kaya mong ipasok. Bakit nahihirapan si Stephen Curry sa Team USA? Mali si Curry sa 8 sa kanyang 9 na shot noong Miyerkules. Nagtapos na may 3 points, 4 assists at 4 personal na foul sa loob ng 21 minutes. Mas maganda ang kanyang laro laban sa Serbia, 3 araw na ang nakalipas, na may 11 points, 3 rebounds at 3 assists habang nagtala ng 4 of 8 sa kabuuan, kabilang ang 3 of 7 mula sa 3-point line. Ang pangunahing dahilan ng magkakaibang performance na ito ay dahil sa mga kapritsyo ng jump shooting. Hindi hawak ni Curry ang bola sa Team USA tulad ng sa Golden State. Madalas na napupunta sa paligid ng arc o gumagawa at gumagamit ng mga screen of ball upang makalaya siya at ang kanyang mga kakampi para sa open shot. Walang ibang nakakaalam nito nang higit pa kaysa kay Kerr kung bakit ito ang pinakamahusay na paggamit ng natatanging kasanayan ni Curry sa entablado ng Olimpiko sa yugtong ito ng kanyang career. Hindi lamang mas maliit ang international court ng 2 talampakan kaysa sa 94 talampakan ng NBA, kundi mas maikli rin ang 3-point line na nagpapaikli sa court kapag bumabagal ang mga laro sa half-court. Si Curry, na ngayon ay 36-year-old, ay hindi na masyadong mabilis at eksplosibo tulad ng dati noong pinamunuan niya ang Warriors laban sa Boston Celtics para makuha ang Larry O'Brien Trophy. Ang realidad na ito ay naging malinaw noong nakaraang season sa Golden State at angkop na tumugon si Kerr habang pinamumunuan ang isa sa pinaka-star-studded na American teams kailanman. Maari pa ring maging pangunahing player si Curry laban sa karamihan ng mga kalaban na palaging nagdadala ng 2 sa bola sa pick and roll kapag humaharap sa mga kalaban na hindi kayang mag-switch sa maraming posisyon sa depensa. Angkop dito si Nikola Jokic at Serbia, ngunit hindi ito masasabi para sa South Sudan. Ang team ni Royal Ivey ay madalas na nag-switch 1 through 5 laban sa Team USA na tiwala sa haba, atletisismo at aktibidad sa point of attack na magpapanatili ng bola sa harap at maglilimita sa defensive rotations. Tila ba ito ang uri ng kapaligiran kung saan magtatagumpay ang bersyong ito ni Curry, lalo na sa paglalaro sa FIBA court, na may mga patakaran na nagpapahintulot ng higit na physicality mula sa interior hanggang sa perimeter? Maaaring mas higit na umasa si Curry sa mga jump shot para magtagumpay. Hindi naghihintay si Father Time kahit kanino, kahit kay James, at si Curry ay wala sa parehong all-time physical traits na nagpapahintulot kay James na manatiling isang atletikong puwersa kahit sa kanyang 30s. Hindi na pareho si Curry tulad noong 2022 NBA Finals. Isang nakakalungkot ngunit inaasahang pag-unlad na pinalala ng kanyang papel sa Team USA at mga pagkakaiba ng international game. Ang magandang balita para sa Golden State, ang NBA ay hindi ang Olympics. Kahit paano siya maglaro mula ngayon sa Paris, hindi ito magiging indikasyon ng kung ano ang darating para kay Curry sa 2024-2025. Alinmang paraan,
ipagdasal na bumukas ang floodgates sa lalong madaling panahon habang siya at ang mga American ay nag-aagawan para sa ginto. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.